Isang mangkok na naman ang tumama sa ulo ni Pancho nang ibato sa kanya yun ng kanyang tiyahin na si Maring. Nagalit sa kanya ang ginang dahil alas 7 na ng gabi pero wala pa ring sinaing. Bumukol ang pagkakatama ng mangkok sa ulo ni Pancho. Hindi yun nabasag dahil sa medyo makapal ang mangkok. Walang nagawa si Pancho kundi ang sundin na lang ang utos ng tiyahin. Hindi na lamang niya inintindi ang pagiging masama ng kanyang pakiramdam. Uli lang lubos na si Pancho, 4 na taon na ang nakalilipas. Namatay ang kanyang mga magulang sa isang ambush sa Zamboanga. Ang mga magulang niya ay mga volunteer sa kabundukan. Dahilan para ma-expose sa mga yon sa mga rebelde na naging mitya ng kanilang buhay. Pagdampot ni Pancho ng mangkok, nakaramdam siya ng kaunting pagkahilo. Napahawak siya sa haligi ng pintuan. Salbong pa rin ang pilay ng kanyang tiya Maring na parabang hindi man lang ito na konsensya sa ginawa. Ano ba? Tatayo ka na lang ba dyan? Nagugutom na ako! Wala pang kanin! Sandali lang po tiya, medyo nahihilo ko eh. Nahihilo! Parang mangkok lang tumama sa ulo mo, hilo ka na! Yung anak nga ni Leng, nabagsakan ng hollow block sa ulo, parang wala lang eh. Huwag ka nga mag-inarte dyan! Pumilos ka na kasi! Naiirita na ako! Bilis! Lumabas ang ginang ng bahay na yon at binangga pa siya. Pinilit ni Pancho na makapaglakad. Pero marahan siyang napaupo at napahiga sa sahig. Dahil sa pagtama ng mangkok, sama ng pakiramdam at walang maayos na kain, parang umiikot na ang paningin ng binata. Ginapang niya ang sahig mula pintuan hanggang kusina. Kumapit na lang siya sa haligi para muling makatayo. Kahit nahihilo ay ginawa niya ang lahat na makakaya para makapagsaing. Ang makapagsaing ng maayos sa kasagsagan ng kanyang nararamdaman ay isa ng tagumpay para kay Pancho. Napapangiti na lang siya sa mga ganong kaliit na bagay. Sa buhay kasi niya, wala naman siyang may tuturing talaga na tagumpay. Lalo na't nakatali siya sa poder ng kanyang tiyahin na masama ang ugali. Makalipas ang ilang oras, kahit masama pa rin ang pakiramdam, ay naisip na lang ni Pancho na magwalis-walis sa kanilang bakuran. Napalingon siya sa labas nang mapansin na naroon ang nag-iisa niyang kaibigan. Sinitsitan siya nito, kaya agad din naman siyang lumapit. Uy, Pancho! Halika! Sandaling binitawan ni Pancho ang kanyang hawak na walis at lumapit sa kaibigan. Oh, bakit? Napadalaw ka? Kung makasabi naman to ng makadalaw, para ka namang nakabilanggo. Anong tawag mo rito sa buhay ko? Di ba bilanggo? Nakakulong sa utang na loob sa tiyahin ko? Hanggang kailan ka ba magbabayad ng utang na loob niya sa tiyahin mong masama ang budi? Baka habang buhay ni. Nung isalba niya kasi ang buhay ko, pakiramdam niya, kanya na yung buhay ko eh. Grabe, pambira naman yan. Ang pangit ng ganyan, pre. Ang mabuti pa, pakinggan mo itong good news ko sa'yo. Good news? O sige nga, pero kung may bad news, yun muna. Walang bad news, pre. Puro good news to. Naalala mo si Mr. Magbanwa? Yung nagtitinda ng abaka sa bayan? Oo! Hindi na abaka lang ang tinitinda niya. Nagbebenta na rin siya ng bag na gawa sa abaka. Ang good news dito, gusto niyang kunin tayo na tao niya. Malaki ang sahod natin kapag magandang bentahan. Kaya sumama ka na sa akin. Magkakapera ka na, makakalayas ka pa sa tiyahin mong pinaglihis sa kasamaan. Wala akong pinag-aralan eh. Wala akong maiaambag sa ganyang trabaho. Ikaw na lang. Ito naman si Pancho. Ano ka ba? Kaya tayo iti-train eh. Ako rin naman walang ideya sa trabaho na ganun. Basta, pag-isipan mong maigi pre ah. Kasi ang oportunidad, hindi yan laging bukas. Hindi yan basta-basta mababalikan kung kailan mo na gusto. Ewan ko, hindi ko alam. Pero sige, pag-iisipan ko yan. Tinapik ni Donnie si Pancho sa balikat. Nagulat ang binata nang maramdaman ng kakaibang init ni Pancho. Nag-alala ito sa kanya. Uy, ang init mo ah. May sakit ka ba? Teka,
Grabe, namumutla ka oh. May sakit ako pero hindi ko na maramdaman eh. Basta, ayos lang naman ako. Dito ka lang pre. Kukuha lang ako ng gamot sa bahay. Inumin mo yun ha. Nagmamadaling umalis ang lalaking si Donnie. Napapangiti na lang si Pancho dahil kahit papaano, ramdam pa rin niya na meron siyang kakampi. Kailan lamang nakilala ni Pancho si Donnie. Masasabi na niyang parang mula pagkabata ay kaibigan niya na ito. Hindi kasi mahirap pakisamahan si Donnie sa sobra nitong bait. Nakabalik na si Donnie at ibinigay nito ang gamot kay Pancho. May kasama pa itong pagkain. Sa likuran ng bahay kumain si Pancho dahil kung makikita siya ng kanyang tiyahin, baka kunin pa sa kanya ang pagkain nito. Kahit na papaano ay gumaan na rin naman ang pakiramdam ng lalaki. Ang kaso nga lang, wala talagang magandang gabi para kay Pancho. Pancho, nasa ka ba ha? Kanina pa ako tawag sa'yo ah. Pasensya na po tiya. Inaayos ko lang yung mga tambak sa likuran ng bahay. Halika nga dito. Piningot ni Maring ang pamangkin sa harapan ng mga kabarkada ng ginang. Wala itong pakialam kung mapaya si Pancho sa mga yun. Ang sabi ko, ibili mo kami ng pulutan. Bigi ka ba? Wala naman po kayong sinabi kanini. Pasensya na po. Kakasabi ko lang, di ba? Ano ba? Puro tutuloy na ba yung tenga mo? Nagtawanan ang mga ginang sa sinabi ni Maring. Tila gusto na lamang ni Pancho na lumubog sa kinatatayuan sa sobrang hiya nito. Sumasagot ka pa eh. Gusto mong hindi ka makakain ng 1 linggo, ha? Alis! Bilisan mo! Magiinuman na kami! Nakayokong umalis ng bahay si Pancho. Nagmamadali siyang maglakad habang sa ibaba lamang ang tingin. Hindi niya inaasahan na meron siyang mababanggang matandang babae. Puti na ang buhok nito at medyo kuba na rin. Pero ang pinagtataka ni Pancho, sa lakas ng pagkakabangga niya ay hindi man lang natumba ang matanda. Ganun pa man, abot langit ang kanyang paghingi ng paumanhin. Naku, pasensya na po pasensya na, hindi ko po sinasadya. Ngumiti lang ang matanda sa kanya. Halos hindi na makita ang mata nito dahil sa kasingkitan. Kulupot na rin ang mukha ng matanda pero katakatakang malakas pa rin ito. Ayos lang po ba kayo? Huwag kang mag-alala. Wala namang nangyaring masama sa akin. Sigurado po ba kayo? Malakas po ang pagkakabangga ko sa inyo eh. Tiningnan pa ni Pancho kung may galo sa matanda, pero wala naman siyang nakita. Malungkot ang iyong mga mata. Kahit itago mo ang katotohanan ng iyong buhay, binubunyag ka ng mga mata mong punong-puno ng kawalan ng pag-asa. Sa narinig na yun, ay tila may kumurot sa puso ni Pancho. Hindi niya akalain na may isang taong makakabasa ng tunay niyang nararamdaman. Ramdam niya ang namumuong tubig sa gilid ng kanyang mga mata. Pero pinigil niya lang ang maiyak dahil ayaw niyang magmukhang mahina. Magtiis ka lang, iho. Alinman sa mga araw na ito ay magbabago ang buhay mo. Manghuhula po ba kayo? Fortune teller? O baka Diyos kayo na nagpanggap lang na tao? Ay mali, isang diwata pala. Isang malapad lamang ng ngiti ang pinakita ng matanda sa kanya. Pagkatapos ay naglakad na rin siya paalis. Naiwang nakatayo si Pancho na puno ng pagtataka. Nahihiwagaan siya sa matanda. Yun ang unang pagkakataon na may taong tila nakakaintindi ng tunay niyang nararamdaman. Kaya kahit papaano, gumaan ang kanyang pakiramdam. Nakangiting tumalikod si Pancho. Naglakad na rin siya ng mabilis patungo sa bilihan ng isawan. Pagdating niya roon, natakam siya sa mga isaw na nakasalang sa baga. Matagal na kasi niyang gustong makakain ito. Pero dahil wala naman siyang pera at umaasa na lang sa kanyang tiyahin, hindi niya matikman-tikman ang pangarap na isaw. Halos maglaway siya habang pinapanood ang mga nakasalang sa ibabaw. Sa isip-isip niya, bawasan niya ng 1 stick ang pulutan ng kanyang tiya Maring. Pero
Hindi na lang niya tinuloy dahil alam niyang bilang ng ginang ang pulutan na pinabibili niya. Pagkatapos ng halos 5 minuto ay naluto na rin ang isaw. Nagmamadali siyang makabalik sa bahay. Pagdating doon ay padabog na inagaw ni Maring ang plastik at pinalabas siya ng bahay. Hindi siya papapasukin ng ginang hanggat wala pa siyang nililinis sa loob. Nakaupo lamang si Pancho sa gilid nang mapadaan ng dalagang si Laura. Bit-bit ng dalaga ang gamit nito sa school. Isang kolehiyala ang dalaga, maganda at matalino. Talagang pangarap ng maraming kalalakihan ang dalagang si Laura. Uy, Pancho, anong ginagawa mo rito sa labas ng bakuran niyo? Nagulat si Pancho nang pansinin siya ng babae. Nag-uusap naman kasi sila nito noon. May pagkakataon kasi na tinulungan ni Pancho si Laura na magbitbit ng mga pinamili nito. Mula noon, naging maganda ang pakikitungo sa kanya ng babae kapag nakikita sila sa daan. Maingay sa loob eh. May mga kainuman si Tia Maring. Nagpapahangin lang muna ako rito. Ganun ba? Nilalam mo ka na yata dyan eh. Ayos lang. Sanay naman ako sa lamok eh. Mukhang ginabi ka ng uwi ah. Oo nga eh, ang dami kasing ginagawa sa school. Alam mo na, graduating na kasi ako. Kaya ayun, busy talaga. Sana makagraduate ka at magkaroon ng honor, no? Hindi naman malaga sa akin yung may honor eh. Basta maayos lang ang grades, ayos na. Kung sa bagay, tama ka. May gagawin ka ba ngayon? Ako? Oo, may iba pa bang Pancho dito? Hindi, ang ibig kong sabihin, bakit mo tinatanong? Gusto ko sanang pumunta sa kapihan ni Mang Tutang. Masyado akong na-stress kanini. Gusto ko lang sana mag-relax. Huwag ka mag-alala, sagot ko. Ay naku, nakakaya naman. Sa dami ng lalaki dyan eh, bakit ako pa? Sa totoo lang, sa iyo ako komportable. Hindi kasi kita nakikitaan ng pagiging manyakis. Hindi tulad ng iba dyan sa tuwing dadaan ako, kung tumingin sa akin, kulang na lang eh. Sunggaban ako eh. Maraming salamat pero kasi... Minsan ko lang ito sinasabi sa isang lalaki hindi ko na ito nauulit. Kaya sana samahan mo na ako. Gusto ko lang talaga ng kakwentuhan. Sandaling tumingin si Pancho sa loob ng bahay. Nagkakasiyahan na ang kanyang tiya at mga barkada nito. Naisip ni Pancho na minsan ayos lang naman din na lumayo-layo siya. Nang sa gayon ay nakakahinga rin siya kahit na papaano. Sige na nga. Ayun, bibigay ka rin naman pala eh. Pasensya ka na kung maarte pa. Iniisip ko lang kasi baka hanapin ako bigla ni Tia eh. Hayaan mo siya. Masama naman ang ugali niyan eh. Oh, hintayin mo ako Magbibihis lang ako. Pag-alis ng babae ay napahawak na lang si Pancho sa bakuran nila. Nakangiti siya at hindi makapaniwalang niyaya ng isa sa pinakamagandang babae sa lugar nila. Inamoy-amoy niya ang sarili. Pumita siya ng maraming sampagita sa kanilang bakuran at pinahid ang bulaklak sa kanyang damit. Handang-handa na siya noong mga sandaling yon. Pero nawala ang ngiti niya nang biglang magtayuan ng kanyang mga balahibo. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit. Pero napatingin siya sa kaliwang banda ng daan na medyo madilim. Wala namang tao roon. Pero yung pakiramdam niya, parang bigla na lang may nagmamasid sa kanya. Naglakad ng bahagya si Pancho para lumapit doon. Wala naman siyang makita. Inisip niya na baka guni-guni lang niya yon. O baka dala na rin ng gutom dahil kulang din ang binigay ni Donnie sa kanya. Ay naku naman, kung ano naman itong nararamdaman ko. Ganito pala talaga yung epekto ng gutom. Mga ilang sandali lang, bumalik na rin sa kanya si Laura. Nakasuot lang ng maikling short ang babae na talagang kitang-kita ang hita. Napalunok ng laway si Pancho dahil bakat ang katawan nito
sa masikip nitong t-shirt. Pasensya na, medyo natagalan ako. Nagpaalam pa kasi ako kay Papa eh. Ayos lang naman. Hindi naman ako nainip maghintay eh. Kung ikaw naman ang hihintayin ko. Ikaw natututo ka ng bumanat Banat? Anong banat? Hindi naman kita sinaktan ah. Banat, ibig sabihin nun, pick-up lines. Kagaya lang ng, gutom ka ba? Oo eh. Gutom na ako. Hindi. Ang isasagot mo, bakit? Ha? Ganun ba? Ako naman, sige. Aswang ka ba? Aswang? May alam ka sa aswang? Di ba dapat sasagot ka ng bakit? Natawa na lamang si Laura sa sinabi ni Pancho. Magkasamang nagkape si Pancho at Laura. Tamang kwentuhan lang ang dalawa tungkol sa kung ano-anong bagay. Noong mga sandaling yun, masayang-masaya si Pancho dahil yun ang unang beses na naramdaman niyang may nagpapahalaga sa kanya. Ayaw man niyang umasa na sana magustuhan din siya ng dalaga, pero hindi mawala-wala sa kanyang isip na baka kahit kaunti may pagtingin din sa kanya si Laura. Natapos ang kanilang pagkakape nang may ngiti sa mukha nila. Habang naglalakad pa uwi, binabagalan talaga ni Pancho ang paglalakad para mas matagal silang magkasama. Pancho, may tatanong ako sa'yo. Pero sana, wag mo akong pagtatawanan Oh, bakit naman kita pagtatawanan? Sige, itanong mo lang sa akin. Nitong nakaraan, bigla na lang natuon ang interes ko sa mga nilalang na mahirap paniwalaan. Lagi kasi akong nanonood ng mga horror movies eh. Kung ikaw ba ang tatanungin, naniniwala ka ba na may aswang talaga? Sandaling nag-isip si Pancho. Kung may Diyos, ibig sabihin may mga kampon din na kadiliman. Sa tanong mo, pasasabi ko na naniniwala ako sa aswang. Pero kahit na kailan, hindi pa ako nakakita eh. Naririnig ko lang din sa mga kwento nung bata pa ako. Ako kasi naniniwala ako. At alam mo ba, parang ang sarap siguro sa pakiramdam na maging aswang. Napatigil si Pancho sa paglalakad at nakaramdam ito ng bahagyang pagkailang sa babae. Uy, biro lang. Ikaw naman natakot ka kagad. Sa ganda kong ito, papangarapin maging aswang. Hello? Ikaw talaga? Masyado kang mapagbiro. Alam mo naman na lahat ng sasabihin mo pinaniniwalaan ko eh. Ngumiti ang babae sa kanya. Nang matanaw na nila ang kanto kung saan nakatira si Laura, ay nagpaalam na rin ng dalaga. Dito na ako. Maraming salamat ulit sa pagsama mo Walang anuman. Kapag kailangan mo ng makakausap, daan ka lang sa tapat ng bahay namin ha. Kumaway na ang babae at saka pumasok na rin sa loob ng kanto. Halos nagtatatalon naman ang binata sa sobrang saya, pero ang hindi niya pala alam, may naghihintay na pala sa kanyang problema sa pag-uwi. Sa labas pa lang ng bahay, naririnig na niyang galit na galit si Aling Maring. Nagmamadali siyang pumasok sa bakuran. Nang makita siya ng ginang ay binato siya nito ng kaldero. Sa kasamaang palad, tinamaan siya sa gilid ng mukha. Halos mailo-hilo na naman ang binata dahil doon. Walang hiya ka! Kanina pa ako tawag ng tawag! Saan ka ba pumunta ha? Naglakad-lakad lang po, tiya. Alam mo kapag lasing ako, madali akong magutom. Pero bakit wala akong makita kain dito? Kakasahin ko lang po kanina. Malamang naubos na ng mga patay gutom kong mga barkada. Kaya nga dapat magsasaing ka kagad. Mahirap intindihin doon ha. Oo, sige po, magsasaing na po. Hoy! Ayusin mo yung tingin mo ha. Hindi porke lalaki ka at mas malaki ka sa akin hindi na kita kayang balian ng buto. Bakit? Lalaban ka na ba sa akin? Matapos kong gawa ng paraan ng pagpapagamot sa iyo nung nag-50-50 ka? Kung alam ko lang na sira ulo ka, dapat hinayaan na lang kitang mamatay nung inumin mo yung laso na yon. Dapat nga po. Hinayaan nyo na nga lang ako kaysa naman sa ganitong buhay Masipot ka ba? Tingin mo sa akin, tanga? Bubuhayin kita para meron akong alalay at para ikaw na rin ang magbayad ng ginawa ng nanay mo sa akin.
Ano ba kasing kasalanan ni Mama sa'yo? Bakit galit na galit ka? Ilang taon nang wala si Mama. Patawarin niyo na ho siya. Patawarin? Tingin mo kaya ko siyang patawarin matapos niyang udlutin ang pagyaman ko? Kung hindi niya sana sinabi sa kong boyfriend noon ang mga ginagawa ko, hindi sana ako hihiwalayan noon. Di sana, mayaman na sana ako. Walang salita ang lumabas sa bibig ng binata. Hindi niya alam kung paano ko kontrahin ang sinabing yun ni Maring. Pinili na lamang niyang manahimik. Kaya ikaw, umayos ka sa buhay mo ha? Kasi kung wala ako, matagal ka na rin wala sa mundong ito. Tanggapin mo ang katotohanan na mabubuhay ka lang sa mga tira-tira ko. Naintindihan mo? Napatango na lamang si Pancho. Pero sa loob-loob niya, gusto na niyang sapakin ang ginang. Kung meron nga lang siyang ibang mapupuntahan, baka matagalan niyang pinatikim ang kanyang tiyahin. Tinanggap ni Pancho ang mga salitang binitiwan ng ginang. Akala ni Pancho ay doon na huhupa ang galit ng kanyang tiyahin. Pero sa sumunod na mga araw, nagtaka siya dahil ilang araw nang hindi umuwi ang kanyang tiyahin. Ilang araw na rin siyang walang matinong kain. Sinubukan niyang puntahan si Donnie, pero wala ito sa kanila. Ang sabi, nagpunta sa Maynila dahil may patay sa pamilya nito. Walang-walang matakbuhan ng binata. Hindi na siya makautang pa sa mga tindahan dahil lahat ng yon ay inutangan na ng kanyang tiyahin. Nakaupo lang si Pancho habang nakasandal sa gilid ng pinto. Noong gabing yon, umaasa siya na kahit si Laura man lang ay mapadaan. Pero wala rin. Walang kahit na sino ang gustong tumulong sa kanya. Pawis na siya. Nanginginig na ng dahil sa gutom. Sinubukan niyang tumayo pero dahil sa hina ng kanyang tuhod ay bumagsak lang siya sa lupa. Hirap na siyang makabangon sa ilang araw na tanging tubig lang ang laman ng tiyan. Tila bumabagsak na rin ang kanyang katawan. Gumapang siya sa bakuran nila. Nakita niya ang halaman doon na sana ay kakainin niya. Pero may matandang humarang. Nang tumingala siya, yun ang matandang nabangga niya noong nakaraan. Nakangiti ang matanda sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Ang sabi mo, magbabago ang buhay ko. Ito na ba ang sinasabi mo? Na mula sa paghihirap, mas lalo pang mahihirapan? Marahang umupo ang matanda at tumitig sa kanyang mapungay na mata. Ngayong gabi, magsisimulang magbago ang buhay mo, iho. Tutulungan kita. Bigyan mo na lang ako ng pagkain. Masaya na ako. Pakiusap. Gutom na ako. Napansin ni Pancho ang daladalang kaldero na matanda. Nabuhayan siya ng loob ng mga sandaling yon. Pakiramdam niya, hulog ng langit ang matanda para sa kanya. Ang mag-alala, nandito talaga ako para pakainin ka. Heto, tanggapin mo itong kalderong may laman, kanin at napakasarap na ulam. Punong-puno ito. Pupusin mo. Kahit nangihina ay pinilit ni Pancho na makabangon. Nanginginig pa ang mga kamay niya nang buksan ang kaldero. Nang umalingasaw ang amoy ay mas lalo siyang nagutom. Walang ano-ano ay nilapa agad ni Pancho ang laman ng kaldero. Para siyang mabangis na hayop na hindi nakakain sa loob ng mahabang panahon. Sige lang, pupusin mo yan. Pagkatapos niyan, salubungin mo ng may ngiti ang panibago mong buhay. Ang bagong ikaw na kung saan mas mataas ka na sa lahat ng taong naririto. Hindi ka na nila pwedeng apihin dahil may kakayahan ka ng makaganti. Hindi na yung pinakinggan ni Pancho dahil sa sobrang gutom niya ay pagkain lang ang laman ng utak niya. Hindi pa nauubos ni Pancho ang pagkain ay umalis na rin ang matanda. Makalipas lang ng halos 5 minuto, taob na rin ang kaldero. Napahiga na lamang si Pancho sa lupa. Sobrang ginhawa ang kanyang nararamdaman. Ilang minuto lang parang napawi na ang kanyang panghihina. Nang maramdaman na kaya na niyang tumayo, tumayo siya sa loob ng bahay.
Kinuha niya ang natitirang tubig at saka nilaklak. Hindi ko maintindihan. Bakit parang kakaibang lakas ang meron ako ngayon? Hindi mapakali si Pancho. Para na siyang nakadroga na kung ano-ano ang ginagawa. Lahat ng kahoy na nasa gilid ng kanilang bahay, pinagsisibak niya. Lahat ng labahan, nilaban niya ng paulit-ulit. Madaling araw na makaramdam siya ng kakaiba sa kanyang sarili. Pinagpapawisan siya ng malamig. Bigla na naman siyang nakaramdam ng gutom. Hanggang sa nangyari na naman ang kanyang kinatatakutan. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ganito? Bakit nagugutom na naman ako? Kasabay ng pagtagaktak ng kanyang pawis ay ang pagtulo ng kanyang laway. Ilang sandali pa, bigla na naman siyang bumagsak. Hawak-hawak ang tiyan dahil sa matinding gutom. Mas malala pa ang nararamdaman niyang gutom kumpara noong una. Pagtingin niya sa pintuan ng kanilang bahay, naroon na naman ang matanda. Pero hindi na nito dala ang tungkod nito. Sa halip, isang patay na manok ang hawak nito sa kanang kamay. Lola, sabihin mo nga po sa akin, anong nangyari sa akin? Bakit mas lalo akong nagugutom? Dahil ikaw ay nasa panibago mo ng buhay. Panibagong buhay? Gutom pa rin naman ako ah. Wala naman pong nagbago. Tanggapin mo ito. Pinakita na matanda ang hilaw na manok. Tumutulo pa ang dugo nito sa sahig. Ano po? Hilaw? Iho, pakiramdaman mo ang sarili mo. Hindi ba gusto mo din naman ito? Ang sinasabi ng kalamnan mo o kainin mo ito? Nanlaki ang mga mata ni Pancho. Dahil parang nababasa na matanda ang kanyang nararamdaman at isipan. Nagtatalo ang magkabilang utak ng binata. Ayaw niyang gawin ang sinasabi ng matanda. Pero mas malakas ang sigaw ng kanyang kalamnan. Kahit na alam niyang mali ang kainin ng manok ng hilaw, tila unti-unti na rin siyang nakukumbinsi. Kalaunan, hindi na niya napigilan ang sarili. Maras niyang inagaw sa matanda ang manok. Nakahiga siyang kinakain yon at parang wala na siyang pakialam kung magkaroon ng dugo ang kanyang bibig. Sumilay ang malapad ng ngiti ng matanda. Sakalang nakabalik sa katinuan si Pancho nang mamalayan niyang buto-buto na lamang ang kanyang kinakain. Agad siyang napatayo at nanlalaki ang matang nakatingin sa matanda. Tinapon niya sa labas ang hawak na buto. Ganap mo ng panghahawakan ng bago mong buhay. Sa oras na makaramdam ka ng gutom, lahat ng makikita mong may buhay sa lugar na ito ay maaari mong kainin. Ikaw na lamang ang mamimili kung tao o hayop. Lumakas ang tibok ng puso ni Pancho. Naguguluhan pa siya sa sinabi ng matanda. Pero ang pakiramdam niya ay may paparating na pangyayaring hindi maganda. Pagtingin niya sa labas, nakita niya ang kanyang tiyahin na sa wakas nakaalala ring umuwi. Agad na nataranta si Pancho dahil sa mga nagkalat na dugo sa sahig. Bago pa siya makita ng kanyang tiyahin, tumalo na siya sa bintana sa gilid ng bahay. Nagulat siya sa sarili nang kinaya niyang talunin ang bakod sa likod ng bahay. Pero hindi na lamang niya yon pinansin. Ang mahalaga na lang sa kanya ay makalayo na muna sa kanyang tiyahin. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ng ginang sakaling makita ang itsura niya. Tumungo siya sa ilog. Naghilamo siya roon at inalis ang lahat ng bakas ng dugo sa kanyang katawan. Napadako ang tingin niya sa kanyang mga kuko at kamay. Katakataka rin na mahaba yon. Hindi yun karaniwang kuko ng isang tao. Aligaga ang mata ni Pancho nung oras na yon. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap lamang ay magbabago na talaga ang kanyang buhay. Dahil kalaunan, napagtanto niya na isa na pala siyang aswang. Hindi ito pwede. Bakit? Ayoko ng ganito! Pinagsususuntok ni Pancho ang malaking bato na naroon.
Mas lalo siyang natakot sa sarili niya nang hindi siya makaramdam ng sakit. Parang manhid siya dahil sa kanyang pagiging aswang. Hindi nila pwedeng malaman na aswang na ako. Kailangan kong itago to sa kanila. Kailangan kong kumilos ng normal. Gaya ng dati. Tama, gaya lang ng dati. Bumuntong hininga si Pancho. Sinubukan niyang kumalma kahit na ang totoo, parang nagwawala na ang kanyang kalooban. Matapos makapaghugas ng sarili sa ilog, ay bumalik siya sa bahay ng tiya niya. Pagpasok niya sa loob, masama agad ang tingin ng ginang sa kanya habang nakaupo sa harapan ng lamesa habang may hawak na sigarilyo. Hay, saan ka galing? Ano yung dugo na yan? Akala ko namatay ka na eh. Subuka ako ng dugo kanina. Wala kasi akong makain eh. Kaya may kinain ako na hindi pwede. Eh nako, wala kang pakialam. Linisan mo yan. Sige po. Nagtaka ang ginang kay Pancho. Napansin ni Maring na tila merong nagbago sa kanya. Bukod sa basa ang buo niyang katawan, parang medyo lumaki rin ang katawan ng binata. Para kang tumaba ah. Niloloko mo ba ako na wala kang makain? Umalis ka nang walang paalam at walang iniwan na kahit na ano. Ilang araw kang nawala. Kaya paano ko tataba kung sa'yo lang naman ako umaasa ng pagkain? Parang nabara ni Pancho ang kanyang tiyahin. Medyo maangas ang pananalita mo ah. Bakit? Galit ka? May ipag-uutos ka pa ba? Tinatanong kita. Galit man ako hindi. Wala namang magbabago eh. Ikaw pa rin ang mananatiling tama sa pamamahay na ito. Ha? Ginuha ng ginang ang kaldero sa lamesa at binato kay Pancho. Pero nagulat na lamang si Maring nang masaluyo ng binata. Hindi pa nakontento ang ginang, lumapit siya sa binata at akmang sasampalin. Pero hinawakan ni Pancho ang kanyang kamay. Mahigpit ang pagkakahawak ni Pancho na parang kaunti na lang ay mababalian na ang ginang. Buti na lang at nakaramdam na rin siya ng kaunting awa. Magmula ngayon, hindi mo na ako pwedeng saktan. Hindi mo ko kayang utus-utusan. Susundin kita para mabayaran ko ang utang kong buhay sa iyo. Sa oras na saktan mo ako ulit, tuluyan ang mawawala ang halaga ng buhay mo sa akin. Pat, sira ulo ka. Ano pinagyayabang mo ha? Makinig ka sa akin, tiya. Sa maraming araw na hindi mo ako nakita, dapat inisip mo na ngayon na hindi mo na ako kilala. Naglakad na si Pancho sa kanilang hugasan at padabog na pinaghuhugasan ng mga plato. Sa puntong yon ay nakaramdam ng kaunting takot ang ginang. Kinaumagahan, naging laman ng pag-uusap si Pancho ng mga kapwa tsismoso ni Maring. Pinagkalat ng kanyang tiyahin ng pagiging maangas, walang utang na loob at bastos niya. Natatawa na lamang si Pancho. Hindi na siya naapektuhan ng mga ganoong salita. Dahil sa kanyang pagiging aswang, alam niyang anumang oras ay maaari siyang gumanti. Pinipigilan niya na lang ang sarili dahil alam niyang hindi naman siya masamang tao. Lumabas siya para bumili ng mantika. Napadaan siya sa bahay ng isang tsismosa na labis din niyang kinaiinisan. Dumako ang kanyang tingin sa bakuran. Nakita niya sa gilid ng bahay ang kulungan ng mga manok. Napangisi na lamang si Pancho dahil alam na niya kung saan siya kukuha na makakain pagsapit ng gabi. Habang naglalakad ay nakasalubong niya si Donnie. May dala ito mga pasalubong para sa kanya. Masaya si Donnie na lumapit. Pero ang unang napansin nito ay ang pagiging maputla ni Pancho. Hoy pre, ayos ka lang ba? Ang putla mo ah. Ayos lang naman ako. Ay, siya nga pala. Ito mga dala ko para sa'yo. Galing Maynila yan. Pasensya ka na ha. Di ako nakapagsabi sa'yo na aalis ako eh. Namatay kasi ang lolo ko. Biglaan. Nakikiramay ako pre. Salamat din sa mga dala mo. Ano, ayos ka na ba ngayon? Ayos na ako. Pre, pwede mo ba ako masamahan mamaya? Pupuntahan ko lang ang tito ko. Sa kabilang bari lang naman. Oh, sige. Sasamahan kita.
Paano ang tiya mo? Baka saktan ka na naman nun. Kaya mo yun. Kapag sinaktan niya ako, pwede naman akong gumanti. Pwede na? Ibig ko sabihin, punong-puno na ako. Kaya papalagan ko na siya. Tinapik ni Donnie ang kaibigan sa balikat. Ayos siyempre. Pero siyempre, huwag kang mananakit na matanda ha. Pwede mo namang isumbong sa barangay eh. Tumangon na lamang si Pancho. O sige, salamat ulit dito ha. Bibili ako ng mantika eh. Ako naman bibili lang ng bigas sa kabila. Masayang naghiwalay ang dalawa. Nagtungo si Pancho sa palengke. Nang makita niya ang mga karne na naroon, bigla na lamang siyang natakam. Parang gusto niyang hablutin ang mga manok na nakabalandra. Buwisit, ngayon pa talaga umaga umatake tong gutom ko. Hindi mapakali ang mata ni Pancho. Pabalik-balik yun sa mga karne. Pinipikit na lamang niya ang mata para hindi na matakam. Nang makabili na ng mantika ay nagmamadali na siyang makalis doon. Hingal na hingal ang binata. Pakiramdam niya ay kailangan na niyang makakain sa mga oras na yon. Pagpasok niya ng kanilang bahay, diretso siya sa kusina. Hindi niya pinansin ang ginang na nasa sala nila. Hoy! Lutuin mo yung baboy dyan! Nagugutom ako! Sumilay na naman ang ngiti ni Pancho. Sinarado niya ang pintuan ng kusina nila. Walang ano-ano, kinain niya ang isang hiwa ng baboy. Halos 2 hiwa na lang ang natira mula sa 4 na hiwa. Dadamihan ko na lang ang sabaw. Natatawa-tawa pa siya. Nang matapos magluto at ang ihain niya yon, nagtaka ang ginang kung bakit kakaunti lang ang karne. Nag-init agad ang ulo nito. Bakit kakaunti lang ang karne? Anong ginawa mo? Yun lang ang karne na pinili mo, tiya. Huwag kang umasa na nanganganak ang karne, no? Napangangan na lamang ang ginang. Dali-dali namang lumabas ng bahay si Pancho. Sobrang gaan ng kanyang pakiramdam dahil nagagawa na rin niyang buwisiti ng kanyang tiya. Napagtanto niya na ayos din pala maging aswang. Lumalakas ang loob niya at parang hindi siya nakakaramdam ng takot sa tao. Mabilis na lumipas ang mga sandali. Sumapit na ang kinahapunan. Nagkita na sila ng kanyang kaibigang si Donnie. Sa oras na yun kasi ay pupunta na nila ang tiyuhin ni Donnie. Anong gagawin natin sa tiyuhin mo? Manghingi lang ako ng gamot. Naglalakad na sila noon sa inabandonang kalsada. Matagal nang walang dumadaan sa kalsadang yon dahil natabunan ng lupa ang ilang parte ng daan. Pero may mga iskinita namang nagawa ang mga ilang residente para madaling makarating sa kabilang baryo. Yun nga lang, iilan lang din ang dumaraan dahil sa hindi malaman na dahilan. Habang naglalakad, naramdaman ni Pancho na parang may mga nagmamasid sa kanila. Hindi siya pwedeng magkamali. Amoy na aswang din ang mga nakatago sa matataas na puno. Kinabahan siya para sa kaligtasan ng kanyang kaibigan. Lalo pat ilang minuto na lang ay sasapit na rin ang dilim. Tony, magkaibigan tayo, di ba? Kaya kahit na anong mangyari, hindi kita pababayaan. Puprotektahan kita kahit pa sa mga aswang. Natawa si Donnie sa sinabi ni Pancho. Pero ang hindi nito alam, talagang sinadya ni Pancho na sabihin yon para marinig ng mga nakamasid sa kanila na hindi ibebenta ni Pancho ang kaibigan nito. Nakaligpas naman sila sa parting yon. Hindi makapaniwala si Pancho na bukod sa kanya, marami pa palang aswang na nasa area nila. Kung hindi pa siya naging aswang, hindi niya rin malalaman. Lumipas ang ilang sandali, narating na rin nila ang bahay ng tito ni Donnie. Nasa labas pa lang sila ng bakuran, nakaramdam na ng bigat si Pancho. Kaya naman agad na siyang nagtanong kay Donnie. Donnie, albularyo bang tito mo? Oo, magaling siyang albularyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Pancho. Patid niya na ang mga albularyo ang karaniwang kalaban ng mga aswang. Alam niya yun dahil nakwento rin sa kanya ni Laura ang bagay na yon. Kinabahan si Pancho.
Gusto niyang umalis na lang pero ayaw naman niyang iwan na lang ng basta si Donnie. Kinatok ni Donnie ang pinto ng bahay. Bumukas yun at bumungad ang isang lalaking nasa edad 45 na. May panyo pa ito sa ulo. Paglabas ng lalaki ay agad itong napatingin kay Pancho. Parang alam na agad ng albularyo na aswang ang binata. Amangkin, kaibigan mo ba ang isang ito? Opo, tiyo. Siya yung nakwento ko sa inyo dati na minamaltrato ng tita niya. Naalala mo nung humingi ako sa inyo ng pamahid sa sugat? Sa kanya ko yun ibinigay. Nakatinginan si Pancho at ang albularyo. Pero agad ding umiwas ng tingin si Pancho. Hindi niya kayang tumingin na matagal. Habang si Goryo naman ay kalmado lang na nakatingin sa binata. Magkakilala ba kayong dalawa? Hindi. Nakikita ko lang sa kaibigan mo na kahit nagkaganyan siya, naroon pa rin ang pagiging mabuti niya. Parang nabawasan ng kaunti ang takot ni Pancho. Kahit na papaano, nakasiguro siya na hindi siya sasaktan ng tito ni Donnie. Ang kailangan na lang niyang gawin ay sabihin sa albularyo na hindi siya masamang aswang. Mabait talaga yan si Pancho. Matiisin sa lahat ng bagay. Ay, tito, pwede bang makibanyo muna ako bago natin pag-usapan yung kaibigan ko? Ay, pwede. Pumasok ka sa loob. Ikaw naman binata, dito ka lang sa labas ha. Tumangulang si Pancho at ang mamadali naman si Donnie na makapasok sa bahay ng albularyo. Naiwan ng dalawa sa harap ng mahabang lamesa. Umupo sila at agad na nagsalita si Goryong. Mamatay ka sa loob kapag pumasok ka ron. Maraming pangontra ang naroon. Aswang ka, di ba? Natatarantang sumagot si Pancho. Pero hindi ako masamang aswang. Biktima lang po ako. Kaya pakiusap, huwag niyo akong patayin. Huwag niyong sabihin kay Donnie kung ano ako. Maniwala kayo, hindi ako masama. Huwag ka mag-alala. Nalalaman ko kapag ang aswang ay masama o hindi. Marunong akong bumasa ng mata. Puro kalungkutan ang meron sa mata mo. Kung ganun nayanggaw ka pala. Kwento mo nga sa akin na nangyari. Ilang araw akong walang kain-kain. Tubig na lang ang sumasalba sa akin nang umalis ang tiyahin ko nang walang paalam. Sa kagutuman ko, nanghina na ako. Pero isang matandang babaeng dumating. Binigyan niya ako ng isang kalderong kanin at ulam na hindi ko alam kung saan galing yun. Kinain ko yun. Pagkatapos, biglang lumakas yung katawan ko. Ilang oras lang, nakaramdam na naman ako ng gutom. Parang gusto kong kumain ng karne. Ayun, nanghina na naman ako. Tapos, dumating siya uli. Binigyan ako ng manok na hilaw. Pagkatapos kong kainin yun, doon na nagbago yung sarili ko. Kakaiba na yung lakas ko. Natatakam na rin ako sa mga karne. Pakiramdam ko, anumang oras ay bigla na lang akong hahablot ng manok o baboy. Nagpaparami ang mga aswang. May binabalak silang masama. Ilang araw lang lalapitan ka nila at sasabihing sumama sa kanila. Paiinumin ka ng dugo ng tao. Kapag nangyari yon, karnina ng tao ang hahanap-hanapin mo. Binata, hindi ka natural na aswang. Nayanggaw ka at mayroong paraan para makabalik ka sa dati. Matutulungan niyo po ba akong maging tao ulit? Ayoko ng ganito Natatakot ako na baka dumating ang araw na masaktan ko si Donnie. Kaya kitang ibalik sa dati, pero sa isang kondisyon. Kahit ano, gagawin ko. Tulungan niyo lang po ako. Patayin mo ang lahat ng aswang para hindi na dumami pa ang mga salot sa probinsyang ito. Ko? Papatayin ko mga aswang? Paano ko naman po gagawin yun? Aswang ka rin, kapantay mo lang sila. Kung gugustuhin mo magagawa mo. Pero magpasalamat ka na lang na may kaunting pag-asa ka pa para maging tao ulit. Pero hindi ko yung binibigay ng libre. Kailangan mong paghirapan. Huwag kang matakot na baka hindi mo kaya. Dahil kapag lumipas ang mga araw, malalaman mo rin sa sarili mo na
malakas ka at hindi ka na pangkaraniwan. Mananatiling lihim ito sa ating dalawa. Umasa ka. Sige po, gagawin ko ang gusto nyo. Pero bigyan nyo ako ng oras. Naninibago pa ako sa lahat ng nangyayari sa akin eh. Hindi kita mamadaliin. Pero sana magawa mo bago pa nila magawa ang pinaplano nila. Sige po, maraming salamat po at hindi nyo ako hinusgahan. Palagi kang kinukwento sa akin ni Dodi kaya nakilala na kagad kita. Alam kong hindi ka masamang tao. Basta, gawin mo ang pinagagawa ko sa'yo at wala tayong magiging problema. Ay, sandali lang. May kukunin lang ako. Sandaling umalis ang albularyo. Pagbalik nito ay may dala na itong singsing na kulay itim. Binigay ng albularyo ang singsing kay Pancho. Para saan po ito? May kilala rin akong nayanggaw noon. Kaibigan ko. Yan ang gamit niya para mapigilan ang pagkatakam niya sa mga hilaw na karne. Sige na, suotin mo. Sinunod ni Pancho ang utos ng albularyo. Saktong-sakto naman yun sa kanyang daliri. Nasa na po pala yung kaibigan nyo? Hindi siya nakinig sa akin Mas pinili niyang maging aswang. Kaya ayun, napilitan akong paslangin siya noon kaysa magalaw niya ang pamilya niya. Biglang napaisip si Pancho. Napagtanto niya na papaslangin din siya ni Goryong kapag naligaw siya ng landas. Ay teka, bakit man tagal magbanyo ng lokong yon? Okay, loading mamaya mo na laruin yung birdie mo. Pagkakalahating oras ka na yata dyan Huwag mong ubusin yung conditioner ko dyan. Natawa na lamang si Pancho. Sa mga sandaling yon ay wala na siyang takot na nararamdaman sa albularyong si Goryong. Ang problema nga lang niya ay kung papaano niya papaslangin ang mga aswang na kagaya niya. Nang lumabas na si Donnie sa banyo ay nag-usap na rin ang magtito. Tahimik lang na nakikinig si Pancho sa dalawa tungkol sa gamot na hinihingi ng kaibigan. Matapos yun, nagpaalam na rin ang dalawa. Dala na ni Donnie ang halamang gamot para sa ubo ng kanyang ina. Kapag may problema, bumalik lang kayo Maraming salamat po, Tito. The best ka talaga. Marami pong salamat. Tumungo na ang albularyo. Nagsimula na rin sila maglakad. Ginabi na sila sa daan. Habang naglalakad, napansin ni Pancho na himalang hindi siya natatakam sa karne na manok. Talagang naging epektibo nga ang singsing na bigay ni Goryong. Habang naglalakad ang magkaibigan sa kalsada, muling naramdaman ni Pancho ang mga kapwa-aswang na nasa paligid. Huminto siya at napansin naman yun ni Donnie. Naisip ni Pancho na bumalik na lang sila, pero huli na. Nakita niya sa likuran na may 3 lalaking nakasunod sa kanila. Amoy na amoy niya na mga aswang din na mga yon. Bakit pre? Ayos ka lang ba? Pre, kung ano man ang makikita mo, huwag mo nalang pansinin ha. Ha? Anong sinasabi mo? Nigit ni Pancho si Donnie sa tabi niya. Nagtaka naman ang binata sa kanyang ginawa. Magsasalita pa sana ito nang biglang may kalalakihang naglabasan mula sa madilim na gilid. Pare, huwag kang lalayo sa akin kahit na anong mangyari. Teka, ano ba yung mga yan? Hold-upper ba yan? O baka mga rebelde na nakababaan na rito galing sa bundok? Hindi na sumagot si Pancho. Narinig na lamang niya ang mga angil na mga lalaki. Kaibigan, baka pwedeng ibigay mo sa amin yung kasama mo. Tropa naman tayo, di ba? Kung ayaw niyo magkagulo tayo, iba na lang ang biktimahin niyo. Pare, kilala mo yung mga yan? Hindi, pero pareho kami. Ha? Kaibigan, huwag ka na magmatigas. Walang magagawa yung pagiging makulit mo. Marami kami, isa ka lang. Isa pa, matagal na kami, bago ka pa lang. Kaya ibigay mo na yung kasama mo dahil gutom na kami. Naalarma si Donnie sa mga sinabi ng mga lalaki. Sa kakatras nila, nakarating na sila sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Nakita ni Donnie ang mukha ng mga yon. Nakaramdam ng takot ang binata. Teka, mga aswang ba kayo?
Oo, mga aswang kami. Pati na rin yung katabi mo. Pasensya ka na, Donnie, pero wala akong oras magpaliwanag sa'yo. Tito mo na lang ang tanungin mo. Tara, takbo! Kumaripas ng takbo ang dalawa pabalik. Ang kaso nga lang, may papasalubong sa kanilang tatlong aswang din. Walang choice si Pancho kundi ipakita na lang din kay Donnie ang kanyang pagiging aswang. Yun lang ang nakikita niyang paraan para protektahan si Donnie. Sinalubong ni Pancho ang tatlong aswang. Di hamak na kahit bago pa lang sa pagiging aswang, mas magaling siya sa tatlong yon. Dumistahan siyang tatlo kaya nagkaroon sila ng daan. Hindi naman tumigil ang mga humahabol sa kanila. Pare, pumasa ka sa akin, bilis! Pero bago pa nila magawa yon, nahila na ng isang aswang si Donnie. Habang si Pancho naman ay kinalmot ng iba pa. Nanlaki ang mata ni Pancho nang makitang pinagkakakalmot na rin si Donnie. Duguan na ang kanyang kaibigan ng oras na yon. Dahil doon, nakaramdam na matinding galit si Pancho. Bigla siyang lumakas. Nagawa niyang ibalandra ang mga kapo-aswang na nasa harapan niya. Mabilis siyang nakalapit kay Donnie. Na nung pagkakataon na yon ay hindi na rin niya kayang tumayo. Anong ginagawa niyo? Mas humaba ang kuko ni Pancho. Ang tanging naiisip na lang niya nung mga oras na yon ay paslangin ng mga aswang. Hindi siya nagdalawang isip na atakihin ng mga nasa harapan. Gulat ang mga kapwa-aswang nang magpakita ng kakaibang bilis si Pancho. Sirit ang dugo ng ibang aswang. Sa halos 1 minuto lang, marami na agad sa mga aswang na yon ang bumunagta. Nakaramdam ng kaunting takot ang mga yon. Hindi na sila makalapit kay Donnie. Tandaan niyo ito! Uubusin ko kayong lahat! Agad na binitbit ni Pancho ang kanyang kaibigan. Mabilis siyang tumakbo paalis at hindi na rin nakasunod sa kanya ang mga aswang. Bumalik sila sa bahay ni Goryong. Sakto naman na nasa bakuran pa ang albularyo. Inarang kami ng mga aswang. Wala nang malay si Donnie sa mga sandaling yon. Marami na rin kasing nawalang dugo rito. Lalaki ang hiwa niya. Hindi ko ito kakayaning gamutin kaagad. Itatakbo ko si Donnie sa ospital. Kunin mo ang gamot na dala niya at ibigay mo sa nanay ni Donnie. Bilis! Binuhat ni Goryong ang pamangkin at saka isinakay sa nakaparadang tricycle sa bakuran. Mabilis na pinatakbo ni Goryong ang tricycle at naiwan ang nagngangalit na si Pancho. Biglang sumagi sa isipan niya ang matandang babae na naging dahilan kung bakit siya naging aswang. Malakas kasi ang pakiramdam niya na may alam ang matandang yun tungkol sa mga dumadaming aswang. Matapos siyang ihatid ang gamot sa nanay ni Donnie, nilibot niya ang kanilang baryo. Ilang oras ang kanyang ginugol. Inabot na siya ng madaling araw. Dakong 4:00 na, nakita na niya matanda na kaswal na naglalakad sa gilid ng kalsada. Malayo pa lang siya, nakangiti na ang matanda sa kanya. Mabilis na lumapit si Pancho sa matanda. Sinakal niya agad yun at dinikit sa pader. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakandaletse-letse ang buhay ko ngayon. Agad din naman binitiwan ni Pancho ang matanda. Uubo-ubo ang matandang yun, pero nagagawa pa ring tumawa. Ito nagagalit. Hindi ka ba masaya na hindi ka nagaya ng dati? Hindi na kayang apihin ang tiyahin mo? Nasaan ang ibang aswang? Ituro mo! Hindi mo sila pwedeng awayin. Aswang ka, aswang sila. Aswang ako, aswang tayong pare-pareho. Tayo ay magkakakampi. Ang kalaban natin ay ang mga tao. Hindi niyo ako katulad. Hindi ako demonyo na kagaya mo. Kaya kung gusto mong mabuhay, ituro mo kung nasaan ang mga salot na yon. Huwag kang masyadong matapang, iho. Baka nakakalimutan mo. Ako ang gumawa sa'yo. Ibig sabihin, kaya kitang kontrolin. Napatigil ang matandang babae nang makitang may suot sa daliri si Pancho. Nanlalaki ang mata ng matanda. Langya talagang Goryong yan. Pakialamera. Agad na napagtanto ni Pancho na ang singsing na suot niya ay para din pala hindi siya makontrol o maging utusan ng matanda. Hindi mo ako makokontrol, tanda.
Kaya kung ayaw mong mamatay ngayon, sabihin mo na sa akin. Lumabas sa mahabang kuko ni Pancho. Sa pagkakataong yun ay nakaramdam na ng takot ang matanda. Dahil alam nitong hindi niya pwedeng bilugin ang ulo ni Pancho. Nababahala na ito para sa sariling buhay. Kapag hindi ka nagsalita, tutuluyan na kita. Wala akong pakialam kung mas malakas ka, kung mas matagal ka o mas matanda ka sa akin. Muling sinakal ni Pancho ang matanda. Bumabao na ang mga kuko niya sa kulubot na liig nito. Sige, sasabihin ko na. Binitiwan agad ni Pancho ang matanda. Tumutulo na ang dugo mula sa liig nito. Pero pinilit pa rin ito ng binata na magsalita. Sa abandonadong baryo na San Miguel, naroon ang mga kagaya mong nayanggaw ko. Tumawa ng mahina matanda na para bang nang iinsulto. Kahit malawad mo kung nasaan sila, kauubra sa kanila dahil mag-isa ka lang. Mamamatay ka lang doon. Bago ko mamatay, mauuna ka na. Nang sa ganun makapagpahinga ka na. Pumamba si Pancho ng atake pero nakatalo na matanda sa pader. Pero hindi na nagpapigil si Pancho. Hinawakan niya matanda sa paa at muling hinila pababa. Wala pang ilang segundo, sumuka na ng dugo ang matanda nang ibaon ni Pancho ang kamay niya sa tiyan niya. Tama lang na mawala ka na para matigil na yung pagpaparami mo. Hindi ka magkumpay, iho. Promise na. Bago malagutan ng hininga matanda ay gumiti pa ito ng nakakaloko. Para bang sinasabi ng ngiting yon na mauuwi lamang sa wala ang gagawin ni Pancho. Iniwanan ni Pancho matandang nakahandusay sa gilid. Galit na galit siyang umalis. Malapit lang naman ang abandonadong baryo sa San Miguel, kaya naman narating niya yun kaagad. Tulad ng inaasahan niya, sa bungad pa lang ay amoy na niya ang mga kapwa aswang. Pumasok siya agad nang makita niya ang dalawang aswang na nasa gilid. Hindi na siya nagsalita. Inatake niya na yung kaagad. Ang matinding galit ang siyang nagpapalakas kay Pancho. Kaya kahit kailan lamang siya nayanggaw, mas malakas siya kumpara sa ibang aswang. Bulagta ang dalawang aswang. May mga nakakita sa ginawa ni Pancho. Kaya naalarma ang iba. Lumabas ang mga naroon sa kani-kanilang bahay. Nagsipalitan na sila ng anyo. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa kaibigan ko. Naramdaman na lang ni Pancho ang pagbabago sa katawan niya. Naging kulay pula rin ang kanyang paningin. Lahat ng nakikita niya ay kalaban para sa kanya. Noong mga sandaling yon, parang isang mabangis na hayop si Pancho. Takot na takot sa kanya ang ibang aswang na naroon. Lahat ay nagtataka kung bakit parang ibang-iba si Pancho kumpara sa mga aswang na kagaya nila. Walang awa si Pancho sa lahat ng makikita niya. Pinagkakakalmot at pinaghihiwa niya ang katawan. Wala siyang pinalalagpas na kahit na sino. Maya-maya pa, nakaramdam si Pancho na parang may mahapdi na sa kanyang likuran. Napansin na lamang niya ang isang kutsilyo na nakabaon sa bandang balikat. Walang kahirap-hirap niya lang yun na binunot. Lalong nanggigil at naging mabangis si Pancho dahil doon. Dinakma niya ang aswang na nagtarak ng kutsilyo. Sinapak niya ng malakas. Durog ang muka. Ang isa namang lumapit sa kanya ay binali niya lang ang leeg. Tila naging mabilis ang oras para kay Pancho noong mga sandaling yon. Namalayan na lang niya na unti-unti nang tumatahimik ang paligid. Nang bumalik sa normal ang kanyang paningin, doon na niya napagtanto na marami na pala siyang pinabagsak na aswang. Saka lamang din niya naramdaman ng husto ang mga hapdi ng sugat niya. Sinugod niya ng tingin ng paligid. May mga natira pang aswang pero hindi yun lumalapit sa kanya. Natatakot na baka pati sila ay madamay sa mga mamamatay. Kayong lahat, kung ayaw niyo matulad kayo sa mga aswang na ito, tigilan niyo ng pambibiktima ng mga inosenteng tao. Wala silang kasalanan sa inyo.
Alam ko, minsan na rin kayong naging tao. Lahat kayo rito ay niyanggaw lang din katulad ko. Hayaan niyong mabuhay ang mga tao ng payapa. Yun ay kung gusto niyo lang din ng kapayapaan. Aswang ka rin! Bakit mo kinakampihan ng mga tao? Mas mataas na tayo sa kanila! Manahimik kang bungal ka! Sasalita ka pa, wala namang kwenta yung sasabihin mo. Nagunat ng braso si Pancho. Hindi ko ginusto maging aswang. Biktima lang din ako. Yun ang dahilan kung bakit ang puso ko ay nananatiling puso ng tao. Kaya kayo, mag-isip kayo na maayos. May mga pamilya pa kayong naiwan. Kung ayaw niyong pati sila ay mamatay dahil sa pagiging aswang niyo. Ngayon pa lang ay subukan niyo ng mamuhay ng gaya ng dati. Hindi na nagsalita ang mga natitirang aswang. Nakakatinginan lang sila sa kanilang mga sarili. Babalik ako rito para ubusin kayo kapag nalaman ko may biniktima na naman kayong tao. Siya nga pala, patay na ang kinikilala niyong inang. Iika-ikang naglakad si Pancho paalis. Hindi na rin sumunod ang mga kapwa niya aswang. Hinayaan na lamang siyang makalayo para hindi na madagdagan pa ang bilang ng mga namatay. Pagod na pagod at parang lantang gulay na naglalakad si Pancho sa kanilang baryo. Lahat ng makakasalubong niya ay iniilagan siya. May mga nagbubulungan pa na napaaway di umano ang binata. Yun ay dahil na rin sa mga hiwa niya sa katawan. Sa huling pagkakataon, pumunta siya sa bahay ng kanyang tiyahin. Pagpasok niya ng bakuran, nakatayo si Maring sa pintuan. Hindi man lang yun nagulat o nag-alala nang makita ang kalagayan niya. Napangisi na lamang si Pancho. Natatawa siya sa iniisip niya na baka kahit kaunti, makitaan niya ng konting malasakit ang tiyahin. Pero wala. O ano? Saan ka napaaway? Bugbog ka, no? Yan ang napapala ng mga mayayabang na akala mo meron ng ibubuga. Tumingin lang si Pancho ng diretso sa kanyang tiyahin habang mapungay ang kanyang mga mata. Iya, hanggang sa ganitong kalagayan ko ba? Kahit kailan hindi mo ko'y tinuring na pamangkin? Tumawa ng mahina ang ginang at binato pa siya ng upos ng sigarilyo. Umaasa ka ba? Bakit? Porke duguan ka dyan, maawa ko sa'yo. Aba, wala akong pakialam sa'yo, no? Kung mamamatay ka dyan, edi ililibing kita kagad bukas. Kung mabuhay ka dyan, edi balik sa dating gawi, pagsilbihan mo ko. Unti-unting nagkaroon ng tunog ang tawa ni Pancho. Lumakas yun ng lumakas na parang mababaliw na ito. Nagtataka naman sa kanya ang ginang. Isang malaking katangahan na iniisip kong marunong maawa ang mga demonyo. Hoy, ano? Napabaliw ka na ba? Tiya, huwag mong pangarapin na mabaliw ako. Hindi mo na ako kilala. Nandisik ang mga mata ni Pancho. Susuray-suray itong lumapit sa pintuan. Tumabi naman ang ginang. Pero huwag ka mag-alala, tiya. Hanggang nararamdaman kong mahal pa kita bilang kadugo ko, walang mangyayari sa'yo. Nakaramdam ng kaunting takot ang ginang. Bakas na bakas yun sa mukha ni Maring. Dumiretso naman sa loob ng bahay ang binata. Kahit duguan, humiga ito sa sahig at tumihaya. Hoy, Pancho! Huwag ka dyan mamatay! Lumabas ka nga! Doon ka mamatay sa kalye! Inaantok po ako. Hindi ako mamamatay. Matutulog lang ho ako sandali. Hinayaan na lamang siya ng ginang sa sahig. Nakaidlip si Pancho ng mga sandaling yon. Sa kasarapan ng kanyang pagtulog, sumagi na naman sa panaginip niya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Pero nakita niya sa panaginip na sa halip ng mga rebeldeng pumatay sa mga magulang niya, isang lalaki lang ang nakita niya. Nagising si Pancho dahil sa masamang panaginip na yon. Naguguluhan siya kung bakit gano'n ang senaryo sa panaginip niya. Dahan-dahan siyang bumangon. Umaga na pala. Napaaray siya nang maramdaman ang mahapding sugat. Sa dami ng kalmot at hiwa sa katawan niya, parang isang malaking himala na nabuhay pa siya. Napatingin siya sa singsing na bigay sa kanya ni Goryong.
Bigla niyang naisip na kakaiba talaga ang singsing na yon. Ang singsing siguro na itong dahilan kung bakit hanggang ngayon buhay pa ako. Tumayo si Pancho. Napatingin siya sa labas nang marinig na may kausap na lalaki ang kanyang tiya. Base sa asta ng lalaki, mukha itong maangas at marami pang tato. Maring, napupunti na ako sa iyo ha. Matagal na akong naniningil. 4 na taon na. Kailan mo pa babayaran lahat ng kulang mo? Magbabayad naman ako. Didiskarte lang ako. Sige na, Larry. Pangako, ako mismo tatawag sa iyo kapag may pambayad na ako. Siguraduhin mo lang ha. Kasi ayaw ko ng ginagago ko, Maring. Kilala mo ko. Kung ang mga inosente nga pinapatay ko, ikaw pa kaya na demonyo? Umalis na ang lalaki. Napapailing na lamang si Pancho. Sa isip-isip niya, kinakarma ang kanyang tiyahin. Sa mga nagdaang araw kasi, dumadagsa na ang mga inutangan ng ginang. Naligo lang sandali si Pancho at nagpalit ng bagong damit at pantalon. Pupunta niya si Donnie sa ospital para malaman ang kalagayan nito. Pagdating niya roon, si Goryong ang nakaharap niya sa labas ng silid. Oh, Pancho, marami ka sugat. Ano nangyari sa laban? Pinaslang ko ang karamihan sa kanila. Pero binigyan ko pa ng tsansa na mabuhay ang iba dahil naniniwala akong pwede pa silang magbago Tito Goryong, sabihin mo nga sa akin, para saan ba talaga itong singsing na ito? Bakit ang lakas-lakas ko? Ngumiti si Goryong at sumandal sa pader. Ang totoo niyan, iyan ang singsing na gamit ko sa tuwing papaslang ako ng aswang noong araw. Hindi ko na yan sinusuot dahil sa singsing na yan din ang gamit ko nung pinaslang ko ang kaibigan ko. Anting-anting yan. Hindi ko inakala na gagana sa'yo. Ibig sabihin, kasinungalingan lang yung tungkol sa pangontra sa pagkakatakam sa karne? Sinabi ko lang yun sa'yo para hindi ka maobligang ubusin ng mga aswang. Kapag nalaman mo kasi na anting-anting yun baka bigla ka na lang subugod. Pero ganun naman ang ginawa ko Pinaslang ko yung matanda. Tapos sumugod ako. Pinaslang mo si Gloria? Gloria ba ang pangalan ng matandang aswang na nangyayanggaw? Oo. Siya ang pinakamatandang aswang sa henerasyon na ito. Pero pinatay ko na Nakaramdam ng paghanga ang albularyo kay Pancho. Hindi inakala ni Goryong na ganun lamang kadali na mapapaslang ng isang baguang aswang ang matandang yon. Kumusta si Donnie? Nasa maayos na siyang kalagayan. Pero ang sabi ng doktor, ilang araw pa siya rito. Babantayan ng mga sugat na malalim at para na rin palinis nila araw-araw. Ang sabi ko nga ako na maglilinis. Pero alam mo naman ng mga doktor, kasalungat yan sa mga albularyo. Masaya akong maganda na ang lagay ni Donnie. Nakakahinga na ako na maayos. Pancho, may isang pamilya pa ng aswang na hindi mo pa nakakaharap. Pero dahil pinatay mo si Gloria, tsaka ko na makakadaupang palad mo na rin sila. Magpagaling ka muna tapos Hahanapin ko sila. Tumangon na lamang si Goryong. Hindi na niya kinontra pa ang pagiging desperado ni Pancho. Aalis na po ako. Pakisabi na lang po kay Donnie na dumalaw ako Pancho, Bakit po? mag-iingat ka palagi. Gusto kitang ibalik sa dati para mas marami pa kayong pagsabahan ni Donnie. Ngumiti na lamang si Pancho sa sinabi ng albularyo. Naglakad na rin siya palayo at sandaling kumaway. Sa labas ng ospital, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Maaga pa lang pero palagay niya, mapapalaban na naman siya. Bahagya niyang inunat ang magkabilang braso. Nagpatanog siya ng mga daliri. Maraan siyang naglakad patungo sa paradahan ng mga sasakyan. Patungo siya sa kinaroroonan ng mabigat na presensya. Pero napatigil siya nang may tumawag sa kanyang boses ng babae. Pancho! Lumingon agad ang binata na makilala ang boses. Gumaan ang loob niya. Ilang araw na rin kasi niyang hindi nakikita ang babae.
Aminado siyang namimiss na rin niya ito. Laura? Oh, anong ginagawa mo rito? May sakit ka? Nagpa-check up ka? Wala. May dinalaw akong kaibigan. Ikaw, bakit ka nandito? Pinuntahan ko lang yung doktor ni Mama. Araw kasi sana ng check-up niya ngayon pero ayaw ni Mama umalis. Nagpa-reschedule na lang ako. Buti pumayag naman. Ano bang sakit ng mama mo? Sa puso. Sana gumaling na ang mama mo, no? Para makita na kita ulit na nakangiti. Sana nga. Laura, aswang ka ba? Biglang nagbago ang reaksyon ng mukha ng babae. Naging seryoso yon. Kit, bakit mo naitanong? Tumawa si Pancho ng mahina. Ano ka ba? Pick-up line yun. Di ba dapat ang sagot mo bakit? Ikaw marunong ka na mag-pick up lines Wala na. Hindi na nakakatawa yun kapag di mo na kaagad na gets. Ay, sorry naman. Pero may gagawin ka ba? Tara sa bahay, papakilala kita kay Mama. Nabanggit kasi kita dati. Natuwa siya sa'yo kaya gusto ka raw niya makita. Sige. Baka pag nakita ko ng mama mo, magpa-check up na siya. Nakangiting sumakay ang dalawa sa humintong tricycle. Bumiyay sila pabalik sa baryo. Tanghali na sila nang makarating doon. Malaki ang bahay ng dalagang si Laura. Sa labas pa lang, masasabi na talagang nakakaangat sa buhay ang mga yon. Tara na Pancho, pasok ka lang. Naku, maraming salamat. Pagpasok nila sa sala ay naroon ang ama ni Laura. Pero wala naman doon ang ina niya. Ngumiti sa kanya ang lalaki nasa edad 50 na. Papa, si Pancho po, kaibigan ko. Pancho, ang papa ko. Magandang araw po. Hindi na nagsalita ang lalaki. Tumungo lang yun sa kanya pero walang ngiting pinakita. Sandali lang ipagtitimpla lang kita na may inom. Sandaling umalis si Laura. Mga ilang sandali lang, bumalik ito na may dala ng tasa ng kape. Inamoy yun ni Pancho. Naalaman niya na hindi kape ang naroon. Pero nagpatay mali siya lang siya. Napansin ni Pancho na may mga bantay na sa labas. Meron na rin sa likuran niya. Wala naman yun nang dumating sila. Laura, nasan pala ang mama mo? Kinausap ko sa taas, nahihiya raw Gusto mo ako na lang ang pumunta doon para malaman natin na wala naman talaga? Ha? Hindi kita maintindihan, Pancho. Hindi ininom ni Pancho ang kape. Inilipag na lang niya yon sa maliit na lamesa habang nakaupo sila sa sofa. Laura, akala ko dati sa kamahing dalaga na talagang tunay ang ganda. Hindi pala. Teka, nilalait mo ba ako? Akala ko ba gusto mo ako? Laura, akala mo ba hindi kita naamoy? Aswang ka at balak niyo akong patayin dito ngayon. Kikilos na sana ang nasa likuran pero sinenyisan lang yun ng ama ni Laura. Totoo nga ang chismis. Mula nang naging aswang ka, tumalino ka. At tamang hinala ko. Kayo ang mga natural na aswang na nagpaparami ng bilang. Oo, tama ang hinala mo. Ngayon, pagbabayarin ka namin sa ginawa mo kay Lola Gloria. Lola? Lola mo pala siya. Kaya pala pareho kayo ng amoy. Amoy matanda. Biglang umatake ang mga nasa likuran ni Pancho. Agad na nagpalit ng anyo ang binata at mabilis na nakailag. Maraming salamat, Laura. Hindi mo na ako pinahirapan na mahanap kayo. Sabay-sabay na lumusob ang mga tauhan nila. Pero laking gulat ni Laura at ng ama nito nang walang kahirap-hirap na pinabagsak yun ni Pancho. Nagkalat na naman ang dugo. Kitang-kita sa sahig dahil puti yun. May mga dumating pa mula sa labas. Pinagkakakalmot ng mga yon si Pancho. Pero dahil sa kakaiba nitong lakas ay parang hindi yun tinatablan. Pinabagsak lang din yun ni Pancho ng madalian.
Marahang naglakad si Pancho sa mag-ama. Bakas nasa mukha ng babae ang takot. Humarang ang ama ng babae. Umatake yung kay Pancho. Nagawa nitong buhatin si Pancho para ibalibag. Pero bumangon lang din kaagad ang binata. Nang si Pancho na ang umatake, tumilit agad ang pulang likido sa tagliran nito. Laura, hindi ako pangkaraniwang aswang. Dahil sa singsing na ito, mas nakakahigit ako sa inyong lahat. Kasalanan nyo kung bakit ako ganito kalakas. Kung hindi nyo ako ginawang aswang, hindi kayo mauubo. Please, Joe, ako paslangin. Hindi kita papaslangin kung ibabalik mo sa pagiging tao ang mga natitirang aswang sa San Miguel. Oo, promise. Ibabalik ko sila sa dati. Bubuhayin kita ngayon Hindi dahil may gusto ako sa'yo. Bubuhayin kita dahil gusto kong ibalik sa normal na buhay ang mga biktima ninyo. Tumalikod na si Pancho. Maglalakad na sana ito paalis nang biglang humugot ang punyal si Laura. Nasa aktong itatarak niya yung kay Pancho pero sa kasamaang palad naramdaman ng binata ang gagawin niya. Umilag si Pancho at saka binali ang leeg ng dalaga. Gusto kita noon pero ngayon gusto kitang mawala. Naubos ni Pancho ang pamilya ng aswang na yon. Nilisan niya ang bahay na parang wala lang nangyari. Isang linggo ang nakalipas, binalikan ni Pancho ang mga niyanggaw na aswang. Isa-isa yung ginamot ni Goryong. Sa awa ng Diyos, lahat naman ay naging normal na tao na rin. Ikaw, Pancho, sigurado ka bang ayaw mo? Gusto mo na talagang maging aswang habang buhay? Buo na po ang loob ko. Magiging aswang ako habang buhay. Ito lang ang paraan para maprotektahan ko kayong dalawa ni Donnie. Ngumiti na lamang si Goryong. Paano po? Mauna na po ako. May aasikasuhin lang po ako. Bumalik si Pancho sa bahay ni Maring. Naabutan niyang kinakainan ng ginang ang luto niyang adobo. Napangiti na lamang si Pancho dahil alam niya na kung ano ang mangyayari pagkatapos noon. Kinagabihan, nakita ni Pancho na nanghihina ang kanyang tiyahin. Itinali niya yun sa haligi na kanilang bahay. Anong nangyayari sa akin, Pancho? Ano ginawa mo sa akin? Tiya, magiging immortal na po kayo. Magiging aswang na po kayo. Niyanggaw ko po kayo. Ang kaso nga lang, hindi kayo makakakain. Kaya mamamatay kayo sa gutom. Kapag kainin mo ako, gutom na ako, Pancho! Kahit anong pagmamakaawa ng kanyang tiyahin ay hindi na lumambot pa ang puso ni Pancho para sa ginang. Para kay Pancho, dapat lamang napagdaanan niyo ni Maring para mapagtanto nito ang lahat ng kanyang kasalanan. Hindi para kay Pancho, kundi para sa mga magulang niya na walang awang pinapatay ni Maring nang dahil lamang sa naudlot nitong pagyaman. Nilaglag ka ni Larry, kaya pasensya ka na Ngayon, ikaw naman ang malalaglag sa impyerno. Kahit sumigaw ka, walang magbibigay ng pagkain sa'yo. Dadanasin mo ang gutom hanggang sa kahuli-hulihan ng hininga mo. Anjo, Tiusap, pakawalan mo na ako rito! Tumawa lang ng mahina si Pancho at lumabas na rin ng bahay na yon. Pinuntahan na lamang ni Pancho ang kanyang kaibigan na si Donnie. Tanggap na ni Donnie ang pagiging aswang niya. Sa katunayan, magkakasama na sila sa isang bahay. Na parabang sila ay isang bagong pamilya. Masaya na si Pancho. Sa wakas, naranasan na niyang muli na may maituring siyang tahanan. Isang tahanan na magpaparamdam sa kanya ng tunay niyang halaga. Marami man ang nangyari, na natili pa rin ang ngiti sa labi ni Pancho. Ngiti na hindi na mawawala hanggat kasama niya ang dalawang importante sa buhay niya. Si Donnie at si Goryong, na nagsilbi na rin nilang ama. Aswang man siya, pero nanatiling tao pa rin ang kanyang puso. Wakas.